Malawak at kumpleto sa pasilidad ang 10 ektaryang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May kantin, salon, KTV, opisina at mga kwarto. 46 ang gusali na may tigta-3 palapag bawat isa. Nakatenga muna ito sa ngayon matapos i-raid noong June 4 dahil sa pag-ooperate ng walang permit at sa pagiging pugad umano ng mga krimen. Habang gumugulong ang investigasyon sa kung sino-sino ang mga nasa likod nitong illegal na Pogo Hub, ang tanong ng marami, ano kaya ang mangyayari sa mga gusaling ito? Kung ito po ay itong Pogo Hub na ito ay magagamit po ng gobyerno, ang iniisip po namin dito maganda po itong gawing eskwelahan. Ang ating mga kabarangay saksi, pabor sa ideya. Maigi na raw magamit sa makabuluhang paraan. Mas maigi kung eskwelahan. Mas makakatulong sa mga kabataan. Sa tingin ko lang po, parang mas maganda kung gagawing eskwelahan para mas pakinabangan ng mamamayan. Malaking bagay kasi yun. Dahil lang kailangan talaga ng mga bata yung edukasyon. Lalo na yung mga tigaron. Pwede na rin siguro kasi para makatipid na rin ang gobyerno natin. Hindi na magpapagawalang bago, meron na eh. Mismong mga estudyante, approve sa panukala. Opo, para lang po sa edukasyon namin, mga kabataan. Marami sa mga kapuso online ang nagsabing pabor silang gawing paaralan ng mga Pogo Hub o di kaya ay ospital. Pwede ring abot kayang pabahay. Mungkahin ng isa pa, pwedeng gawing kulungan para ma-decongest ang mga nasa Muntinlupa. Evacuation centers naman ang mungkahin ng isa pa. Pero sabi ng isa, baka nakakatakot kung gagawing paaralan lalo't may mga nangyayaring karahasan sa mga Pogo Hub. Baka raw mas maiging gawing government offices ang mga ito. Base sa datos ng DepEd, mahigit 165,000 ang classroom shortage o kakulangan sa mga silid-aralan sa buong Pilipinas. 1,364 naman sa Pampanga. Sabi dati ng DepEd, nasa 2 milyong piso ang kakailanganin para magpatayo ng isang classroom. Gaano man kaganda ang panukalang ito, may proseso pa rin daw na dapat sundin at hindi raw ito agad maisa sa katuparan. Mag-undergo pa yan yung ng summary forfeiture proceedings, pwedeng it can be criminal o kaya civil ang ipapile natin dyan. Through yung AMLAC, yung AMLC, papile natin yung kaso na yan. Ngayon, kung manalo yung gobyerno, pwedeng i-award yan kung sino man yung mga kailangan ng mga agency. Pwedeng gawing eskwelahan yan o kaya gawing training center. Kasi yung pagkakagawa sa kanya is talagang akmang-akma kung gagawin nating eskwelahan. Maigi rin naman daw na mapakinabangan ito kaysa mabulok na lang, gaya ng mga nauna ng ni-raid na ginagamit na ngayon ng PAOK, DSWD, PNP, Bureau of Immigration at Interagency Council Against Trafficking. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Education ukol sa panukalang ito. Hinihingi pa rin namin ang panig ng Lucky South 99 na operator ng Pogo at ang nagpakilalang kinatawan ng may-ari ng lupa pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.